pag-usapan natin ano nga ba yung topic natin nitong mga nakaraan. Tanong na dyan na yung katawan ay sexual and holy. So pag nakakita tayo ng mga nakaubad na body or revealing yung mga suot, nagkukos siya ng sexual response dun sa mga nakakita. And then ano pa yung napag-usapan natin? Yung about touch. So tulad nung pag kinakarga yung baby, yung mother to child or father to child, yung holding hands, kissing, embracing. These things makes you attached. Correct. Touch makes you attached. Sino pa man niyang humawak sa'yo. Especially if attracted ka sa kanya or you feel safe with that person, touch makes you attached. Ngayon, yung experience po namin bilang mag-asawa, we started holding hands when we were dating. And is it the right time na nag-touch tayo ng kamay? Ano ba yun? Parang our father nga yata yun sa simbahan. Yes, nagsimba tayo first time, tapos nag-our father. May zig factor. And kami po would like to share yung experience namin sa inyo para kayo din po magkaroon kayo ng wisdom about touch. Kami po hindi naging perfect yung aming relationship. We had our misgivings and nagkaroon po kami ng a lot of temptations testing purity and chastity. And we actually failed some of the time. No? Na nangyari, na-attach kami and maraming mga decisions went the wrong way. So sa ating pong mga kabataan or for people who are in a relationship before going to a relationship or kahit man nasaan man kayong estado ng buhay ngayon, it's important for you to know yung science ng touch and yung science ng human body. Kasi talagang sexual tayo. Hindi bastos ang pagiging sexual. It is just who we are. And nagre-respond yung body natin according to our physiology. Ngayon i-share namin sa inyo yung mga katanungan at mga answers po no, na pwede nating gawin in different life scenarios. Yung unang tanong, kung alam mo na ma-attach ka dun sa hahawakan mo in whatever way, in whatever form, kahit slight lang na ganyan, basta mo ba yung gagawin? Siyempre, hindi ka basta magpapahawak. Kasi una-una, na alam mo yung holiness ng body. Diba alam na natin ngayon na ang body is holy and pagka nagkaroon ng touch, nagkakaroon ng attachment, so pwedeng ma-alter yung iyong decision making. So pwedeng maging illogical minsan yung mga decision mo regarding sa relationship. Pwede kang ma-manipulate somehow. Iba. Minsan, form of manipulation din kasi. Correct. It can be used by manipulation. Nilalaro ka lang para makuha yung loob mo. Actually, itong pinag-uusapan nating lahat, if you think about it, the power of the human body, actually, pakita mo kunyari yung body mo. Magsuot ka ng medyo tight-fitting, kita yung abs mo, kita yung dede mo, kita yung puwet mo. You win more people. Oo. You actually tend to attract more people, whether in sales, whether in school, Yes. whether in your profession. Kaya people really like good-looking people. Pero ingat ka. Itong mga bagay na ito, na-hijack yung brain mo. Lalo na pag hinawakan ka pa. Siyempre, kikiligin ka pa niyan, di ba? Lalo kung gwapo o maganda or attractive yung person na gagawa sa'yo nun. And for you too. Nako, nilalala ko sa past ko eh. Nadali ko nun kasi dinaan ako sa touch. Buti na lang, nandiyan ka na. So yung touch po can actually make you more attracted to a person. Iba na yung nakita mo, yung physique niya, pero pagka na-touch ka pa niya, mas lalo kang ma-attach. Yun nga yung parang, di ba, na-experience naman siguro natin lahat or karamihan, yung kilig factor, di ba, may kilig na pag nakita mo lang or pero iba din yung kilig, mas nag-multiply siya pag may touch. Yes. Kaya po sa ating mga kabataan na nanonood po ngayon, think before magpa-touch. Okay? Mag-isip ka muna kasi yung sarili mo yung ipinamimigay mo. Next is, Daddy, touch can actually make you confused. Alam niyo yung mga feel so wrong but feel so right na mga moments. So ano yung mga yun? Ano yung mga pwedeng mangyari kapag na-touch ka? For example, parang yung hinahanap-hanap mo yung isang tao, kahit na ginagawang kanya ng mali or niloloko ka niya. Yung mga nasa relationship, yung hindi mo maiwan-iwan, pero outright, sinasaktan ka, ginagawang ka ng mali, ng two time na pala, hindi mo maiwan. Bakit?
kasi may nangyari na sa inyo. Another thing, dahil merong touch na involved, kahit na touchy-feely lang kayong dalawa, pero dahil sa nangyayari na to, nai-impair yung decision making mo. Kasi nga, na-override yung utak mo, yung the better cognitive part, yung thinking part ng brain mo. Bypass. Oo, kasi mas parang mas may priority ka bigla because of the touch effect. Hindi ka nakakapag-isip. Example, sa pag-aaral. Diba? Napakaraming mga storya na narinig ko na because of having a relationship, kunyari nag-delve into touch sila, hindi na natapos yung pag-aaral. Kaya na-advise, di ba, ng mga matatanda, ng mga magulang natin na huwag ka munang magpasok sa relationship. Pagkabata pa, syempre. Oo. Kasi, ang mangyayari dyan, ma-hijack yung brain mo. Anong mangyayari? Poverty. After. Kunyari, nakagawa kayo ng family. O ano nang mangyayari. Diba? So, kailangan nag-iisip muna bago kang gamitin tong superpower ng touch. Tapos, ito yung mas isa pang bagay na, ito yung confusing din, especially sa mga bata. Nag-i-induce ng yung touch sometimes ng traumatic experience. Kasi, halimbawa, yung caregiver niya na niyayakap siya is also the same caregiver na nanghahambalos sa kanya. Anong mangyayari sa bata? Ang iisipin niya, itong caregiver na to, either ganito yung magiging pattern na nung kanyang mga future relationships. Ay, okay lang na sinasaktan niya ako. Mahal naman niya ako eh. Or, paano yung mga touch na unsafe para sa mga tao, bata o kaya yung mga vulnerable na mga tao. What do I mean by that? Yung mga unsafe touch, yung hinawakan ka sa iyong private parts or sa mga masiselang bahagi ng katawan. Anong mangyayari? Makukonfuse yung taong yon. Bigyan natin ng example. Yung daddy. Kung experience nyo to ng mga bata pa kayo, common kasi ito sa province eh. Yung hawakan yung mga matatanda, either lolo mo, or lolo, lola, ganyan, mga kapatid ng mga parents mo. Hawakan yung private part, knowing na joke lang siya, ginagawa nilang joke. Tapos tatawa silang lahat. At the same time, yung parents mo, somehow parang makikitawa na lang din sila. Pero hindi nila alam yung effect na traumatic siya. Tapos nadala niya ng bata. Kasi helpless siya eh. Point eh, na nahawakan siya. Tapos hindi niya alam kung tama o mali. Pero yung parents niya, okay lang sa kanila yun. Dahil sa culture kasi, dati, or sa province, hindi ko sure ngayon kung nangyayari pa. Ano siya? Normal. Parang joke nga siya. Ako po, hindi ako taga-province, pero naranasan ko rin siya. Naranasan ko siya sa isang caregiver. Naranasan ko siya sa isang relative. Naranasan ko siya from a classmate. Nung ako po ay bata pa, sa grade school. Yung hinawakan bigla yung aking genital area. Na pang-joke siya. Tapos parang na-stun ka na lang na ano nangyari yun. Ganyan. Tapos parang hindi ko feel isumbong kasi iisipin ang arte ko. Kaya culturally, siya, acceptable. Oo. Pero ngayon, looking back, it has a great impact sa pagkatao ko. And I was somehow, to some point, sobrang takot. One time, there was a period in my life na sobrang takot ako sa opposite sex. That's why I was dressing up like, more of looking like a lesbian. Kasi parang I'm trying to not mingle with the opposite sex. Takot ako. Ayun. So, may mga malalaking implication po. So, please, stop na po natin yung joke para sa atin, pero abuse para sa mga maliliit na tao. Okay? So, yun po yung different touches na, kasi supposedly, yung touch supposedly is safe eh. Lalo na kapag ipinagkatiwala ka dun sa taong yun. Someone na relative mo, mas matanda sa'yo, na dapat may sense of command. Pero, what do? You use that authority to abuse somebody smaller than you. Okay? And for parents, we ask you to be strong para ipagtanggol yung mga anak natin. Sino pa bang magtatanggol sa kanila? Kundi tayo. Hindi natin basta iiwan sa stranger ang mga anak natin. Or, statistics actually reveal na most of sexual abuse na nangyayari ngayon is coming from someone na pinagkakatiwalaan nung tao. For example, relative, teacher, no, classmate.
hindi someone na tagalabas, but someone who people actually let into their homes or nasa school kasama. Mga may authority, Yes, figure. correct. Kasi akala nung bata, kaya umaabot sa unsafe touch kasi akala nung bata okay lang. Alright? So dito po tayo magtatapos. And for that, let us end with a prayer. Okay. Let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, Father Almighty, salamat po sa mga natutunan namin kung paano namin mapaprotektahan ang aming body because unang-una it is holy. And sorry po sa mga nagawa namin na hindi tama sa aming mga body. And give us the grace to apply what we've learned and to give glory to you by respecting our body. Kaya this in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. In the name of the Father and the Son Father, and the Son, Holy Spirit. Amen.